Soto, matatanggal na bilang Senate President. Inaayawan na daw ng mga kasamahan. Naku po. Gago! Kasi naman mga kababayan, itong si Soto, inaraw-araw na talaga yung pagiging... Gago! Nung isang araw, ayaw galangin ng Supreme Court at kesyo palitan daw yung konstitusyon. This time around, yung tungkol naman sa hirit niya sa China, naku talaga, oo. Gago! Matagal na ba itong ganire? O ngayon lang at tila iniulyanin na. Anyway, alam mo, pag-usapan natin yan kasi meron tayong nasagap na balita na meron daw ng umaayaw sa kanya. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Meron tayong nasagap na balita na meron daw ng umaayaw sa kanya. Dahil nga daw sa pagiging parang ang gulo na, parang nilalaglag niya ng mga senador. Parang iniisip niya lang ay sarili niya. Kayong mga senador naman, kung kayo ay nasa tamang katinuan pa, baka naman makapag-isip-isip kayo na palitan nyo na yung leader nyo kasi nasisira ng integridad ng Senado, bumababa na yung trust ng mga Pilipino dyan sa Senado dahil dyan sa inyong Senate President. Alam mo, kung walang delikadesa itong si Soto, baka naman na pwede nyo nang palitan dahil nasa sa inyo naman yan di ba? Yung trust and confidence ng mga kasamahan niya. Balita ko naman, talagang marami nang umaayaw sa kanya. Aba. Anyway, tingnan natin sa mga darating na araw, at tingnan natin kung matitiis pa ng mga senador yung mga kabobohan nito ni Soto. Naku po, grabe. Gago! Tingnan natin mga kababayan kung talaga bang merong siyang na umuugong na pagpapalit dyan sa Senado. Pero alam nyo mga kababayan, bago yan, balikan lang natin itong latest bubo niya. Itong kanyang latest na sablay dito po sa nangyari ho mismo sa sa Senado nung nakaraang parabagang debate tungkol ho dito sa resolusyon na ipinapasa nila patungkol ho sa China. Panoorin po natin ito Yung ban China, meron silang coordinates. May coordinates ba? Wala Tayo nga, may baseline survey law Nako. Sila wala Kung ano mangkinin kanila So, I want to find out where are the coordinates of China in the West Philippine Sea. Nako. Ayan po yung mapa ng China. Makikita po ninyo yung 6.1. Yan po ay nakatala doon sa International Hieroglyphics Organization or S23. Lahat po ng coordinates nandyan. Yun lang, patay tayo dyan. Gago! Kahapon, pinoint out ko na sablay na nga po yung kanyang hirit na coordinates. Sablay na nga Bakit ito kasablay? Una sa lahat, ang pinag-uusapan natin dito, yung coordinates natin. Kaya nga sinasabi ito paulit-ulit ni Marcoleta, yung sinasabi nating mapa ng West Philippine Sea, hindi pa ito ina-acknowledge ng international. Kaya nga kung titingin kayo mapa mula sa Amerika, gawang Europa, gawang Japan, sa mapa nila, ang nakalagay pa, South China Sea. Kasi nga, yun ang ina-acknowledge ng international body na ito'y South China Sea. Okay? Dahil hindi tayo nagsasubmit ng coordinate natin. Yun yung sinasabi ni Marcoleta Bago natin ipaglaban kung ano mang desisyon dyan, abay, gumuhit na tayo. Ito sabihin natin, at hindi lang gumuhit kasi ganun daw yung ginawa nung nakaraang Congress Ibig sabihin yung nakaraang Senate, yun daw yung ginawa, pinagtalunan pa daw nila ng ilang oras yung kay Tolentino. Hindi yun ang punto Kasi pagdating mo sa foreign issues, hindi pa pwedeng gagawa lang tayo ng batas at aangkin lang, sasabihin natin, atin to, gagawa lang tayo ng batas at sasabihin natin, hindi, ito yung aming batas, amin yan, ganito yan. Hindi pa pwedeng ganon. Dapat sinasagmit yan sa UN at ito sinasabi natin, ito yung aming linya. Kasi ganon nga yung ginawa ng China. At eventually sinabi na parang hindi tama yan. Hindi yan. So dapat tayo mag-submit din tayo doon sa body at sabihin natin, oy, ito yung mapa namin. At ito ang dahilan kung bakit sinasabi naming amin ito. Yun yung sinasabi ni Marcoleta. Tapos biglang hihirit si Soto kahapon na sinabi niya hindi, ano lang yan bakit? Yung China ba meron na coordinates?
Alam mo mga kababayan, wala naman po masama maging bobo at saka tanga. Sa totoo lang hindi ko sinasabing bobo, tanga si Soto Sa buhay, lagi ko to sinasabi sa lahat ng mga tao, tayo po ay meron kakulangan sa mga kaalaman. Di ba? Walang problema yun Normal naman na hindi mo alam ang lahat ng bagay. Pero kung alam mo na nga hindi mo alam ang lahat ng bagay, dalawang bagay ang wag mong gagawin. Hindi, dalawang bagay ang importante pala. Number 1, wag kang magmarunong kung hindi mo alam. Okay? Kung medyo hindi ka naman eksperto sa bagay niya, wag kang magmagaling, wag kang magmarunong. Pangalawa, hindi mo na nga alam, mag-research ka. Ang problema dito kay Soto, yung dalawang pointers na yon, pareho niyang dinisregard. Ano yon? Yung wag ka magmagaling, nagmagaling siya. Hindi siya dapat mag-research ka, hindi siya nag-research. Kaya tuloy ito nangyari sa kanya. Kaya nga po pinoproblema natin, hanggang ngayon, wala pa po tayong ganyan. Kasi bago po tayo makapagpatala ng ating sariling pangalan ng dagat, katulad ng West Philippine Sea, hindi lamang po declaration ang kailangan natin Kasi yan yung ginawa ng Senado. Yan pa yung tumatawa-tawa pa sila Subiri, sinasabi na, hindi, pinag-usapan na namin yan Pati si JB nakikisali sa tawa, nakikita ko sa background. Hindi, napag-usapan na, napagdebatehan na namin yan. Matagal na yan Yan yung last Congress pa Di ba, pinag-usapan na namin yan, bla 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 bla. Oo, hindi yun ang issue doon yung tayo nag-declare. Hindi. Kailangan natin itong isubmit sa international organization na kung saan ay ina-acknowledge nila dapat yun. Declare tayo ng 200. Alam nyo ba, parang yung, halimbawa, yung ultimo ngang naalala ko ito, nung nagkaroon ng EDSA 2 ba yun, yung kay ERAP, di ba, yung pinatanggal si ERAP sa posisyon, sa Malacanang, naalala ko yun Tapos si Gloria, ang inilagay, marami nag-question doon. Kini-question nila. Pero alam nyo kung paano na-establish na si Gloria na ang presidente? Nung in-acknowledge at kinongratulate na ng ibang bansa. Kasi, hindi pa pwedeng tayo lang. Even if we have laws, even if we have our own system, kailangan i-acknowledge pa rin. Especially, yun yung presidente, inirerespeto yung, yung pag-acknowledge ng ibang bansa. Lalo na yung usapin ng international issues like etong West Philippine Sea. It has to be acknowledged by other countries as well. Or not other countries, I'm sorry. The international body na naglalagay ng mapa na yan sa coordinates. Di ba? Ito, padorin natin. Nautical miles. Hindi naman po tayo nagdi-deposit ng mapa na may coordinates doon sa United Nations. Wala pong mangyayari. Yun po yung proseso Tingnan po ninyo yan. 6.1, yan po yung South China Sea. Hindi po ninyo makikita ang West Philippine Sea. Kaya po... May coordinates sila. Si Soto, dahil nga sa nagmamagaling at hindi marunong mag-research, hindi niya alam ito. Alam mo, trending tuloy ito sa social media. Ang sama nito. Alam mo ako ipupusta ko sa inyo. Ipupusta ko sa inyo, bababa ang trust ng mga Pilipino sa Senado dahil kay Soto. Bababa. Yung tiwala, yung ratings, ay mawawala. Bababa po yan. Dahil dito kay Soto. Kaya nga alam mo, Soto, kung ako sa'yo, kung meron kang delikadesa, kung meron lang naman. Kung meron ka pang natitirang kapirasong dangal, baka naman gusto mong bumaba na lang sa pagiging Senate President. Mas maganda ka, bumaba ka, mag-resign ka na rin senador kasi sayang yung binabayad ng taong bayan sa'yo. Sayang naman yung pagkaltas sa tax namin, napupunta sa'yo yung ilang bahagi. Hindi, kaya nga ako, alam mo ito walang biro to. Sabi ko nga, ako'y talagang natutuwa at hindi nagsisisi na ibinoto si Marcoleta at kinampanya. Dahil alam mo yon, dito si Marcoleta talagang hindi ito yung simpleng senador o simpleng mambabatas. Ngunit ito ho'y marunong mag-research. Ito ho'y marunong mag-research at pag siya ho nagpresenta may ebidensya. Pag siya ho ang nagsalita ay talaga namang meron. Sabi nga nila, di ba, parang ito yung lalaking version ni Miriam Defensor. Ako, naniniwala ako. Syempre, there is no such thing as talagang entirely pareho. But, yung talas ng isip, hindi ko talaga, hindi ko pagsisisihan na ibinoto natin ito si Marcoleta. Kaya pag ito tumakbo pa sa susunod o kung saan mang posisyon, ikakampanya ko ito. I will volunteer and campaign for this person. We need people like this in the government.
Oh, walang biro. Tayo nagtatalo dahil yung ating West Philippine Sea kailanman hindi mag-a-appear dyan hanggat hindi po nagagawa ni Commodore Tariela yung Yo. dapat niyang gawin. Imbes na gawa na siya ng gawa ng caricature, dapat mag-submit na siya nung mga coordinates na kailangan po para ngayon makapagpatala tayo ng sarili nating pangalan ng dagat. Ito nga po kaya ko kahit napakahirap ay gusto nating pag-aralang mabuti kasi dito po nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Akala natin may nangunguha ng saang ganang atin samantalang yung sa ganang atin hindi pa naman natin alam kung hanggang saan ba siya. Kaya po disputed ngayon eh. Kahit na po in-award ang Yan po always remember this. Ang tawag po dyan, disputed. Ang tawag po ng international na samahan o itong UN ay disputed islands. Kaya ang hirap kasi maunawaan ng iba ito eh. We are not pro-China. But we have to understand this so that we know how to negotiate. Unless we understand the facts, we cannot negotiate. Ang problema, ginagamit kasi ito ng mga tarantado, mga putang inang mga pinklawan at makakaliwa para sa 2028. Iniisip nila, hindi kasi mukhang makabayad yung paglalaban natin ang ating island. Oo, tama kayo, kailangan natin ipaglaban yan. Pero dapat ipaglaban natin ng tama. Going to the court is not enough. Ano ibig ko sabihin? Kunwari, ikaw, gusto mong ipaglaban yung kaibigan mo na may kaso, meron siyang kinasuhan na may ginawa ng illegal sa kanya o krimen sa kanya, yung isa niya po ang kaibigan. So gusto mo siyang tulungan. Hindi lang basta, alam mo yon, you just go where the crowd is, yung sasabihin mo, hindi, tara, ipaglaban natin yan, ipaglaban natin. Oo, yan, oo, mali yun. Gago yung isang yun, tarantado yung isang yun, ipaglaban natin. Hindi pa pwedeng puro ganun. You have to know the facts. You have to really know the evidence para pag inilapit natin sa korte, pag nakipaglaban tayo, hindi tayo ampaw. Ang problema kasi, pag hindi natin alam yung facts, ampaw ang laban natin. Yun yung sinasabi ni Marcoleta dito. Itala natin sa UN yung coordinates para pag tayo talaga nakikipaglaban, nakikipag-negotiate, we can do that. Ang problema, dahil nga sabi ko nga diba sa inyo, a lie mentioned once is a lie. But a lie, o yung sinungalingan, repeated many times, it's going to be the truth. Ang problema nangyayari ngayon, lagi yung, hindi, di ba nanalo na tayo sa arbitral ruling, nanalo na tayo, hindi yun eh. Hindi po yun ang kahulugan nun. Kaya ang hirap maunawaan ng iba na para bagang, ano ba talaga? Atin yan. Oo, atin naman talaga yan. Kaya dapat nga nating ipaglaban ng tama. Yun ang sinasabi ni Marcoleta. West Philippine Sea o yung ating exclusive economic zone, it's still a disputable waters. Dahil nga, wala pa tayong coordinates na isasubmit na nire-require po sa atin. Yung EEZ, ulitin natin ibig sabihin tayo yung merong, kasi ang akala ng iba, ang sinabi ng arbitral ruling, atin yan. Hindi sinabi ng arbitral ruling yon. Ang sinabi na EEZ natin yan. Etong bahagi na ito. Ibig sabihin, ikaw may karapatan sa isda, ikaw may karapatan sa pero hindi sa'yo yan. Kasi walang may pwedeng magmay-ari ng karagatan. Ngayon, kaya nga nagiging disputed dahil may island, mali po ang China. Ako naniniwala, mali. Dahil nagtayo sila ng doon, ng sabi nila, mga istruktura. Tama, mali sila. Kaya tamang ipaglaban natin yun. Pero dapat alam natin kung paano natin ito ipaglalaban. Ang problema, yung iba sakay lang na sakay, hindi naman alam. Katulad na lang nito ni Soto, yung mga hirit niya sablay. Kaya tuloy, naiinis na nga yung mga ibang senador dahil number 1, nilalaglag niya yung kapwa niya senador. Number 2, puro sablay na siya sa mga statement niya. Mantakin mo, ito yung statement niya as a Senate President, ang statement niya mali ang Supreme Court, kailangan baguhin ng konstitusyon na, kung ganyan din naman, hindi pa pwedeng manghimasok ang Supreme Court sa anumang rules na ginawa ng Congress, hindi pa pwede yun. Kahit sinong matinong abogado, magsasabi, the final arbiter sa lahat ng bagay pagdating sa interpretasyon ng batas, walang iba kung hindi Supreme Court. That's the final arbiter. Pag sinabi mong final na yun. Even if you do not agree, it is still final. Diba? Napakalinaw po nun. So sumablay na naman si Soto doon. Sablay na naman ang hirit niya. Tapos, meron pang lumabas na statement na tila nilalaglag niya na. Bakit? Ipapaliwanag ko sa inyo unya-unya.
Ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit tila nilalaglag ni Soto yung ibang mga senador. Pero bago yan, yung balita muna na nilalaglag niya. Lumutang ang pangalan Oh, by the way, Highway, baka naman pwede mag-subscribe and ano kayo ha, magpa-member kung kayo ay merong gustong suportahan itong channel natin ha, na magpa-member po tayo. Pero okay lang din kahit subscribe. Importante, subscribe and i-share nyo ho itong video natin. Senadora Loren Legarda kaugnay ng usap-usapang mapalitan ng liderato ng Senado. Kinausap na siya ni Senate President Tito Soto na nagsabing posible pang madagdagan sila sa mayorya. Nakatutok si Ian Cruz. Ma'am, di ko mambibig ni Senadora Loren Legarda nang tanungin kanina ukol sa mga usap-usapang maaaring magkaroon ng unang babaeng Senate President ng Senado ng Pilipinas kapag nagkaroon ng palitan ng liderato. Ma'am, may sinasabi po na kayo daw yung magiging next na SP na babae po. Ano po masasabi niyo doon, ma'am? Nang pigain kung meron bang kumakausap sa kanya, ang sagot ng senadora, Ang daming kumakausap sa akin araw-araw. Pag-isipan ko yung tira mo kasi nabasa ko yung news. si Senate President Tito Soto sinabing nakausap niya si Senadora Legarda at sinabi raw sa kanya na inalok nga itong maging Senate President. Pero ayaw ng idetalye ng pinuno ng Senado ang napag-usapan nila. Ang pinakamahalaga raw, Pinakamaganda, sinabi niya hindi siya interesado. Ayun lang ang masasabi ko. Okay? sa isang post, kinuligsa ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang anyay malisyosong naratibo na nag-uugnay kay Senadora Legarda sa umano'y tangkang pagpapalit ng liderato sa Senado. Ani Lacson, ang hakbang para mahikayat si Legarda sa pagpapalit ng liderato ay nabigo at ang mga nasa likod daw nito ay nagkakalat ng kasinungalingan na nagboluntaryo mo ng Senadora para tulungan silang makakuha ng suporta. Una-una ha, ako I totally disagree na si Legarda ang gawing Senate President. Honestly, pasensya na ha, pero dapat manggaling sa minority. Talagang change. If you really want to have change, you really have to change. Hindi pa pwedeng, kalahati lang ang palitan natin. Parang ganito yan. Di ba gusto mong mag-change oil? Change oil sa sasakyan. Hindi pa pwedeng, ganito na lang gawin natin siguro, no? Para medyo matipid at compromise tayo, no? Kalahati, bawasan mo. Tapos kalahati yung bago ilagay natin. Alam mo mangyayari nung ganun pa rin. Kaya dapat, kung gusto nyo talaga ng total change sa Senate, yung imahe ng Senado, i-change mo talaga yung the entire leadership. Di ba? Talaga manggaling from the minority. Hindi yung manggagaling dahil dito sa, hindi, compromise tayo. Kasi si Legarda, from majority pa rin yan eh. So ako, I do not agree. Sana, kayong mga senador dyan, wag naman sana yan. Kasi pareho lang eh. Wala namang magbabago ko siya eh. Mas maganda manggaling talaga sa minority ito. Sino nga ba ang pasimuno ng pagbabago ng liderato sa Senado? Minority. Sa kasalukuyan, 15 senador ang miyembro ng majority bloc, kabilang dyan si Legarda. Siyam naman ang miyembro ng minorya. Para maging mayorya, kailangang may magkakaanib ng di bababa sa 13 senador. Nang tanungin kahapon si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ukol sa change of leadership, sinabi nitong hindi pa ngayon. Pero mayroon kumakausap sa mga senador, sir? No, we're in the minority. So of course we want to be in the majority. Diba? That was never a secret. Diba? Sila, they were in the minority, they got into the majority. But when they got there, everyone was happy, giving them a try. They have their victories, they have their faults. So it's really, do you get 13 people of like minds? But as of today, wala pa yung 13 na yan o yung 13 hindi present. Ang isa sa miyembro ng minorya ni Senador Robin Padilla, sinabing kung sakali Tingnan nyo ito kung papaano nila dinudumihan o para bagang pinalalabas na ang motibo sa pagbabago ay just to protect BP Sara Duterte. Tingnan nyo ito dito halatang halata itong kung sino man yung nagtatanong na media dito eh. magkaroon ng pagnanais Malamang nautusan to, ewan ko. para sa pagbabago ng liderato, maaari raw ito sa usapin ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. From the minority. Pro, Inshallah, God will. yung pro Bayan. Di ba? Yung pro Duterte, gagawa ganun, parang ganun eh. Buti magtama yung sagot ni Robin, pro bayan. No. supportive of VP Sara. Pero pagdidiinin Supportive of BP Sara na ayun yung nakakabuisit no? Tatanong po pa, hindi ba halata na si Robin at saka yung mga kasamahan niya BP Sara Duterte? Oh, kilala nyo kung sino yung babae na nagsalita na yun. Halatang may karga Alam mo yung may karga? Obvious naman Obvious naman kung bakit ano sito mga minority. Pero ba't may kailangan itanong sa kalagitnaan o sa ugong na magpapalit ang Senado?
Parang kinukulayan mo na para papalitan yan para to protect VP Sara on impeachment. Ganun ang dating eh. Soto, buo ang majority block at katunayan, baka nga raw madagdagan pa sila. Ang buong majority namin very solid. As a matter of fact, baka mga dalawa sa mga hindi namin kasama dati, baka mapasama ko. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Agoy, halatang halata yung karga ng media dito sa mga ganitong balita, no. Nakakairita lang kasi, alam nyo mga kababayan, hindi yun ang dahilan. Secondary actually, sabi nga nung iba baka na hindi na pumasa yan sa Kamara, 'di ba? Mismong yung isang congressman na nasa majority, sinabi wala namang gana na yung mga ano na itulak pa yang sa impeachment ni VP Sara Duterte. Diba? May ganun eh. So, wala doon ang issue. Ang issue dito talaga yung mga palpak na sinasabi ni Soto. To the point, ito ang pinakamatinding palpak eh. Aside from dun sa China, dun sa Constitution, ni Soto, ang pinakapalpak talaga yung ginagawa niya in handling the issue of flood control. Yun talaga ang pinaka-problema dito eh. Yung flood control issue na skandal na napakaraming na nagtuturo na kay Romualdez at kay Marcos doon sa flood control scandal, and yet ang papakasuhan pa nila o yung kanilang irerekomenda ay walang iba kung hindi yung kapwa senador nila. Eto, papakita ko sa inyo ha. Ay, sorry, yan. Ayan po yun. Kung makikita nyo dyan, lakihan natin ha. Ayan. So kung makikita nyo dyan, pinapakasuhan etong tatlo. Nire-recommend for filing of administrative cases kay Ejercito, kay Joel Villanueva at kay Escudero. Kung nandito pa siguro si Bong Revilla, malamang ngayon kinasuhan naman na, 'di ba? Sigurado to, sasama nila 'yan eh. Pero magtataka ka, bakit eto mga to ang pinapakasuhan? 'Di ba? Magtataka ka eh. Alam niyo kung bakit? Kasi ilang bilang din to, tatlo ito from the minority. Pag sinabi mong tatlo from the minority, kasi ngayon dikit eh. Alam ko isa o dalawa lang ang pinagkaiba ng majority at saka yung nasa minority, yung nasa opposition. So, since hindi mo ma-assure yung sarili mo na itong majority senators, di ba? O pro-admin senators, hindi mo masigurado kung mananatili dyan kasi frustrated din sila eh. Frustrated din sila sa nangyayari sa Kamara sa Senado. So, pwedeng anytime bumaligtad. Ito mga halimbawa, itong tatlong to. Yan, napakita natin ha. Yan tatlo na yan. Binabawi nila yung kanilang suporta doon sa si Subiri, si Ejercito, at saka si Gatchalian, So we understand that there are still addition or amendments to the draft committee reported to the Committee on Accountability of Public Officials and Officers and Investigators on the issue of corrupt on the flood control. So, in this regard, the undersigned would like to withdraw our signature. So, ibig sabihin, nag-withdraw sila ng suporta dun sa recommendation ni Lacson. Tandaan natin when we say Lacson, ano yan? Team up yan sila ni Soto. So, ibig sabihin, may mga, alam mo yon, may mga hindi satisfied. 'Di ba? Hindi ko sinasabing itong tatlo na to ang babaligtad ha, hindi ko sinasabi 'yon. Pero from the majority, kitang-kita mo na merong mga alanganin na ang suporta dito kay Soto. So, what do I mean? Simple lang po, ladies and gentlemen. Para mabawasan, bawasan din natin ng tatlo. Yung kabila. Hindi naman nila inexakto 'yon, pero bawasan natin para mas yung chances na tayo ay hindi mapalitan, natin yan. I-recommend natin. Tandaan nyo, administrative cases sa ombudsman. So, ibig sabihin po niya, ladies and gentlemen, maaari silang matanggal sa Senado. Diba? Pwede. Kasi pwede yan. Pag nakasuhan yan, magiging, alam mo yun, kung hindi man, kasi siyempre ilalaban nila yan alam ko ilalaban nila yan. Pero kung hindi man makasuhan o matanggal sa Senado, the mere fact na nakasuhan o di kaya nahusgahan, magkakaroon na ng fear factor o takot, ika nga, doon sa
mga kapwa pa nila senador na nasa oposisyon. Ah, ganun ha. Labanan nyo kami. O sige, pag nilabanan nyo kami, ito mapapala ninyo, ito makukuha ninyo. Ito ang aabutin ninyo pag kayo lumaban sa amin. Yun ang ano doon, yun ang siste doon, yun ang mangyayari doon. Di ba? Ito ano tandaan natin, it's a bigger picture. Kasi kitang-kita na nga, from the very start, unang-unang nag-testify. Si Diskaya, tinuturo. Si Martin Romualdez. Si Gutesa, tinuturo din. Si Martin Romualdez at yung Malacanang. Tandaan nyo, nagtutugma-tugma ito mga ito ha. Sino pa susunod? Si Zaldico na mismo. Dinawit na buong pamilya. Kitang-kita mo na. Pinigilan nga siya, di ba? Pinigilan siyang magsalita doon sa hearing na supposedly dapat siya ang ano. Kaya lang, dahil ka naman, alam mo na, pagka hindi ka sumunod sa script, baksi ka, sibak ka. Di ba? So, ganun na nangyayari. Pero kitang-kita natin na talagang Senado ay walang kinalaman. Nagbago na lang ito nung binitbit na ni Remulla etong yung Bernardo. Pero nung una, it all points to Romualdez. Pero anong ginagawa ni Soto? Aba, itong Soto and Lacson tandem, anong ginagawa nila? Idamay, ituro, itong tatlo. Nagtuturo ngayon sila sa mga kasama nilalaglag nila dahil lang gusto nilang, I don't know, if gusto ba nilang ma-retain sa pagiging leader diyan sa Senate. Kita nyo na. Halatang-halata yung galawan nila di ba po? Sabi ko nga sa inyo yung mga ganitong galaw, hindi po ito basta-basta mawawala sa radar ng mga Pilipino. Obvious na obvious yung nangyayari ngayon sa Senado. At the same time, tingnan naman natin yung kamera dahil meron ding katarantaduhan nangyayari dyan sa kamera ngayon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Kakampi ng masa, di mo man laging nasabi ang tama. Pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka saktan, gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan,
wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa, kahit ngayon. Hanggang sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo, dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.